Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ngayon po'y samahan po natin ang Tatay Apostol. In the book of Ezekiel chapter 22, verse 30 to 31, sa Revelation may pamagat na the urgent need of intercessors. And I quote, nagsasalita po rito yung Diyos mismo. Remember that. Ang Diyos po mismo ang nagsasalita. And He said, "So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, a nation. This is the reason why that I should not destroy it, but I found no one." 31, therefore, I poured out my indignation or anger or wrath on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own heads, says the Lord God. Kahit ang isang bansa po ay puno po ng kasalanan, talamak po ang kasalanan, kagaya po na naging kasalanan po ng Israel. Ito pong istoryang ito ay nangyari po ng 59 BC. Dalawang prophet po nag-prophesy concerning the destruction of Jerusalem. Sila po ay magka-contemporary. Ang una po ay si Prophet Jeremiah. At ang ikalawa po ay si Prophet Ezekiel. Nung nag-prophesy po si Prophet Jeremiah, at is around 593 BC, ay i-invade pa lang ng Babylon ang Israel. At kung sila po ay ma-invade na, isa po sa naging captives po ay ang prophet na si Ezekiel. Sila po ay dinala po sa Babylon as a slave. At nagsimula pong mag-reveal ang Diyos ng kanyang sarili sa prophet, noong time po ngayon ay dumating na po sa age ng 30. Meaning to say, siya po ipik na sa kanyang prophetic ministry. At siya naman po yung nag-prophesy under captivity. Si Jeremiah po before the captivity, si Ezekiel po after the captivity. At ang prophecy po ay almost the same. Ang pagkakaiba lamang po rito kay Ezekiel, even though na-mention po ito ni Jeremiah, ay so specific po ang kanyang declaration, na kahit ang Diyos po ay nagalit, galit na galit, sa laki po ng kasalanan nila. At ano-ano po ang kasalanan ginawa po nila? Murders, yung Jerusalem po ay naging bloody city, making idols. So puno na po ang Jerusalem ng idols. If you will go to Europe, kagaya po ng privilege na naranasan namin ng aking pong pamilya, you will see idols everywhere. Especially you go to Rome, Italy. Hindi lang po basta idol, napakalalaki. Akala ko nga po na nagpunta po ako ng Thailand, yun na po yung pinakamarami. Kasi sa Thailand po, kahit po sa city, meron purong mga idols, malalaki. Wala pong pinipiling lugar kahit po sa mall. Naghamba lang. Nung ako po napupunta po ng Europe, no, lalo na po sa France, mas matindi po siya ron. Yun po yung ibig sabihin ng Jerusalem, puno po ng idols. Naging idol worshiper po ang Israel. Ikapat po nilang kasalanan, hindi nila ino-honor ang kanilang mga magulang. Ang word pong ginagamit, made light o father and mother. Dahil hindi ino-honor, ino-oppress nila. Sinasagot, sinasaktan, binabaliwala. So parang hindi nila magulang ang kanilang mga magulang. They also oppress the stranger, mistreated orphans and widows, despise God's holy thing, profane the day of rest. At sa part nga po ng Israel, yung nga po yung kanilang Sabbath, they slander too much. Eat on mountains in idolatrous worship. Nagtitipon po sila sa bundok, at habang sila po'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila po'y kumakain. Isang pagkain po na wala sa ayos, wala sa lugar. At marami po sa kinakain nila, inaalay sa mga Diyos-Diyosan. They committed lewdness. Ang ibig pong sabihin, impurity, impure acts. Lahat po ng karumihan, kagaya na nakikita natin ngayon sa television, sa mga pelikula, sa internet, sa YouTube, sa mga parada po ng mga LGBT, they committed adultery with father's wife.
Pati po yung asawa ng kanilang mga ama ay kanila pong sinisipingan. Violated women who were set apart during their impurity kasi may custom po ang Israel, may law ang Diyos na binigay. Pag ang isang babae po ay may menstruation, so kinakaigalang siya ng lalaki at mag-aantay po siya ng time kahit sila po yung mag-asawa bago po sila magkaroon po ng intimacy as husband and wife. But they break that. They committed adultery with neighbor's wife. Yung pong asawa ng kanilang mga kapitbahay, ng kanilang mga katribo, kapatiran, ay sinisipingan nila. So para pong case po ng South Africa ngayon, yung adultery po ay legal. Pwedeng mangalo niya yung babae, pwedeng mangalo niya yung lalaki. So siya po yung normal na lang. Yun pong ibig sabihin. Committed adultery with daughter-in-law, manugang, sinisipingan ng biyanan. Committed adultery with sister, yung magkapatid, gumagawa po ng kahalayan. Took bribe to murder, nagpapabayad sila para pumatay. Took interest for money lent. So sila po yung nagbibigay po ng mga pautang, pero grabe po yung paniningil ng interest. Hindi man po sinabi, pero sa understanding ko po, masyado pong mataas. At siya po ay against the law of God. Extorted from neighbor, sila po yung nangingikil sa kanila pong mga kapwa. They forgot God. Totally, nakalimot sila sa Diyos. Nandiyan yung kasalanan nila na uncleanliness, conspiracy against God. Ito po yung medyo heartbreaking Conspiracy against God. Para po ito mga kaaway po ng Diyos at ng chosen nation in this end time. Tapos po nating ma-rapture, every antichrist nation will conspire against God. At yun po ang pinaprophecy ng Psalm 2:1 pababa at saka ng Psalm 83 verse 1 pababa. Praying on innocent people, yung po mga inosente, pinapagsamantala, niloloko, dinadaya, robbery, yung nakawan po talamak. Para pong mga looting ngayon sa Amerika, sa Europe, at sa iba pa pong bansa, na sinasabi po na maraming protester, they're simply protesting. Pero magkaiba po yung nagpuprotesta sa nagnanakaw at nagbabasag ng salamin at nanggugulo. Ang protesta, you simply voice out your opinion, your sentiment. Pero marami po ngayon yung protest po nila, may pagnanakaw, may pagwasak ng property, pagsira ng mga salamin, pagnanakaw ng pera sa bangko. Sinasamahan lang po nila ng salitang protest. At right po nila yan, pero ang totoo, they are not protesting, they are robbing people. Transgression of the law, profane or degrade the holy things of God, made no difference between the clean and the unclean. Pati po yung pagkain hindi pinakakainis, kinakain nila, ginawa na po nilang malinis yung marami, at wala na pong distinction yung marilis at yung marami, parehas na lang po sa kanila. Profane God among the people. Ito pa po yung malungkot, yung Diyos mismo ay kanila pong nilapastangan sa harap ng mga tao. Rulers oppress and murder the people. Meron din pong EJK nung time nila, extrajudicial killing. Covetousness gave people false hope, live in falsehood, divine lies. The people use oppression, men in general, robbers, mistreated the poor and needy. Ito po mga term na ginagamit na gave people false hope, live in falsehood, divine lies. The people use oppression. Rulers oppress and murder the people. Ito po ay pumapatungkol po sa mga leaders nila nung time na yan. Sino po yun? Yung king. Mga prophets. They prophesy, false prophecy. Yung ang sinasabi ng Diyos, you give false prophecy, you lie. And He called that divine lies. Mga priests. At pati po yung mga mamamayan, all of them are sinning against God. From the king to the people, the whole nation sin against God. Kaya ang sabi ng Diyos, yung wrath ko is so great. Yung indignation ko ay masyadong malaki. Pero ito po yung so amazing dito. Kahit ang Diyos po yung nagsasalita po ng judgment, yung galit niya pong malaki, kanya pong in-express, sinasabi po niya, seriously. Pero sa likod po nun, ang desire po niya ay mag-redeem, nag-restore, magligtas. Kaya makikita po natin sa panahon po ng judgment, ang purpose ng Diyos, why He's judging an individual, a family, a city, and a nation, ay para siya po ay i-redeem, i-restore o iligtas. At ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos po ay humahanap po ng mananalangin. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. And stand in the gap.
Yun pong ibig sabihin, siya po yung naghahanap po ng intercessor. Bakit naghahanap siya ng intercessor? Gusto po niyang ito yung mamagitan sa harap niya para sa mga tao. Upang yung galit po niya ay mapalitan ng awa. As the Bible tells us, His mercy endures forever, but His anger is but for a period of time. Yung kanya pong kahabagan habang panahon, pero yung galit niya po pansamantala lang. So nagbibigay pa po siya ng extended mercy bago po niya gawin ang nais niya. He already prophesied their destruction. And behind that prophetic word that come to pass, sa likod po nun ay redemption nila. At yung extended mercy po niya ay kanya pong dinefine clearly sa pamamagitan ng paghahanap ng mananalangin, ng intercessor. Yun po ang trabaho ng intercessor to stand in the gap before God for men. Manalangin sa Diyos para sa tao. Yun po ang trabaho niya. Ang trabaho naman ng prophet, humarap sa mga tao para sa Diyos. Pero ang intercessor, ang trabaho niya, humarap sa Diyos para sa mga tao. This is so very interesting. And I'm thinking this many times. Even though somewhere, meron po akong clear understanding. Ay na, tama po yung understanding ko. Pero pag kinuha natin yung depth at lalim ng pinapaabot ng Diyos, doon po ako na-amaze. At yun po yung atin pong dinidig in the Spirit. Napakarami naman po pwedeng hanapin ng Diyos. May pastor, may bishop, may propeta, may evangelista, may guro. Marami pong tao sa church. Maraming posisyon, maraming designation. Pero rito po, God is so specific. Ang hinahanap niya po, specific na tao. Sino po yun? Intercessors. Kasi sinasabi po nito, itong passage na binasa natin, kagaya po ng alagayan ng ating bansa sa pangkasalukuyan at buong mundo na lahat po ay nasa crisis, nasa trouble, malaking problema, nasa malalaking mga kasalanan. Wala rin naman pinagkaiba yung kasalanan ng Israel sa kasalanan nagaganap po ngayon sa bansang ito at buong mundo. Ang pagkakaiba lang po nito yung bilang. Pero yung pong kasalanan ginagawa, parehas lang. Inapaabot ng Diyos dito yung urgency ng paghahanap niya. At ang urgent na taong hinahanap niya ay yung mga intercessor. Why intercessors? To stand between the gap and the heads. Para humingi ng tawad sa kasalanan ng bansa. Hingiin ang awa ng Diyos. Ipaalala sa Kanya mga pangako niya at propesiya. I-plead yung blood ng Lamb. Ipaunawa na siya hindi Diyos ng wrath, ng anger, ng indignation, but He's a God of love, mercy, and compassion. At pag nakakita ang Diyos ng ganyan, yung kanya pong puot at galit, ay aalisin niya. Hindi po ba yan po ang nangyari sa Ninive? Ang buong Ninive is doomed for total destruction. Pero alam po nating lahat, in the book of Jonah, mula chapter 1 hanggang matapos po yung aklat na yan, maiksi lang naman po yung chapter dyan, napakagandang katotohanan yung masasakyahan natin yan. Sa gitna po ng napakalaking kasalanan ng Ninive. Sobra. Na alam mo, hindi rin naman po nagkalayo yung marami pong Diyos-Diyosan ng Israel sa mga Diyos-Diyosan ng Ninive. Hindi rin naman nagkalayo ng kasalanan. Ang pagkakaiba nga lang uli, yung haba. Yung iba mas marami, yung iba mas kukonti, pero almost the same. So nag-extend ang Lord ng mercy. How He do that? He sent the prophet Jonah. And he prophesied the destruction of Nineveh for 40 days. Ito pa po yung iniisip ko. 40 days to overthrow a city. Po pwede naman niyang i-destroy ang Nineveh ng 1 day to 1 week. Why 40 days? For me, sa understanding ko, po pwedeng itigil ng Diyos yung judgment sa kalagitnaan ng 40 days o sa 1/4 ng 40 days. Hindi niya bubuuin yung 40 days para totally eradicate ang isang bansa, ang isang city kagaya ng Nineveh kung merong mananalangin. So ganyan ka-urgent ang pangangailangan ng Diyos ng mga intercessors. Nang makarating sa hari ng Nineveh ang prophetic word ng prophet na si Jonah, ano pong ginawa niya? Inutusan niya po ang kanya pong kaharian, ang lahat ng mamamayan, na magayuno, manalangin, humingi ng tawad sa Diyos. So meaning to say,
They intercede for them. Sila mismo yung namagitan para sa kanilang kaligtasan. Dahil sila po yung nasa hatol. Dito naman sa case ni Prophet Ezekiel, humahanap ang Diyos ng tao para mamagitan para sa Israel. Sa Ninive, sila mismo yung namagitan. So, ang ibig sabihin, in both cases, ang intercessor ay mahalaga. Ang mananalangin, ang mamamagitan. You must get that. You know the story, God relented from destroying Nineveh. Yung kanya pong anger ay naging mercy. At yung extended mercy sa kanila, yung maabot po ng 120 years, and they enjoy freedom. Matagal po yung 120 years. Nagaya po ng time ni Noah. Sinabi niya, ang buhay ng tao, lifespan ay 120 years. Yung mga pagkakataon kasi kadalasan ay talamak yung kasalanan ng isang tao at isang bansa. God is a God of long suffering. Kaya kung tayong lahat, pakinggan niyo akong maigi. Na gusto nating mabuhay sa miracle. Gusto nating mabuhay sa signs and wonders and miracles. Gusto nating mabuhay sa extraordinary, remarkable healing and miracles. Kailang maintindihan natin, kailangan ang karakter natin ay purify. It must be the character of our Lord Jesus Christ. Alam natin na binubuo ng siyam na bunga ng Espiritu Santo ang nagdidefine ng fruit of the Spirit or God's character. At dalawa ang kailangan natin dito. Yung una, lagi nating naririnig, tinuturo ng lahat. Hindi madali, hindi mahirap intindihin. Yun po yung love. Pero yung ikalawang sasabihin ko, yun po yung kinakailangang mapasahan ng lahat. Alam niyo kung ano yun? Long suffering. Mahabang pagtitiis. Matyagang pag-aantay, mahabang pasensya. At yan yung sinasabi ko kanina pa concerning the extended mercy of God. His long-suffering was defined as He extend His mercy because He loves Nineveh, He loves Israel, He loves the Philippines, He loves the world, He loves the church. Why long-suffering? Dahil pag hindi po nakita sa atin ang long suffering, hindi natin to naging pamumuhay. Yes, we can pray. We always pray. Pero yung prayer po natin, and I'm talking about intercession, that is love in action, lagi pong mayroong limitasyon. Pero pagka ang long suffering ay evident sa life natin, dito niya maintindihan kung paano ko dinidefine ang prayer. Kasi kung mahaba ang pasensya mo, matiising ka, matyaga ka. Mahaba ang pag-unawa mo, malawak yung pag-intindi mo, pagtitiis. Ganyan ka rin kahabang manalangin. Pagdating po sa sakit at karamdaman, infirmities gawa ng dyablo, ang tawag po dyan ay short suffering. Pero pagdating po sa pagdideliver ng tao, pagpapalaya ng isang bayan, barangay at mga bansa, ang tawag dyan ay long suffering. Kasi napakaraming tao ang involved, napakalawak ng kasalanan. Like Prophet Jeremiah, he's weeping for almost 38 years para sa kanyang bansa. And yet, hindi niya nakita ang freedom. Ang nalaman niya lang, ang kanyang bansa ay naging alipin ng Babylon. Yung prophecy niya, nakita niyang naganap. Yun ang malungkot doon. Pinaprophecy mo yung distraction ng bansa mo. The same time, nag-a-appeal ka sa Diyos. Pero ang nakita niya, captivity. Even though alam naman natin, after 70 years of captivity, God released them. But for Jeremiah, that is a long year to ponder and to wait upon. Kaya tayo, ang church, hindi lang tayo dapat nagmamature sa larangan ng pag-aayuno, sa larangan ng pag-aayos ng buhay, ministeryo, pamilya, paghawak ng pera, sa karunungan ng Diyos. Hindi lamang tayo nagmamature sa paglilingkod para lagi tayong always abounding in God, always stable, standing firm in the Lord, unshakable, immovable. Dapat, nagmature tayo sa karakter, nga po yung nakikita sa atin ng long suffering.
For me, hindi ko po alam kung sa iba, parehas po ang patience at saka long suffering. Siguro, sa akin pong sariling pagkaunawa sa kasulatan at karanasan, may pagkakahalin tulad. Pero for me, may pagkakaiba po siya. Yung patience kasi, nagtitiis ka. Parang kinukonsinti mo yung mali, pero hindi. Nakatingin ka ron sa likod ng pangit na bagay kasi alam mong meron pang mas maganda sa likod nun. Nagtitiis ka. Yun ang patience. Pero yung long suffering, mahaba ang pagtitiis mo. You're doing something para yung bondage ng sino man, and we are talking about a nation, Israel and the Philippines and the nations of the world, but particularly sa subject na ito ang Pilipinas. I only use the nation Israel. Ay kailangan mo ng long suffering. Kasi masyadong malaking bansa. At yan yung nakita ko at na-discover. Kasi nung magmula na ako yung maligtas, that was 34 years ago, mahigit, no? Nagpipray na ako sa Pilipinas. Hanggang ngayon. Nung time na yan, nung nasa kalsada ako, ilan ang member, yun na po yung buhay ko. Ngayon, worldwide na ministry. Andito na yung mga magkikita na mga lalaki at babae nagpasya maging kagaya ng Panginoon. Katandaan man yan o youth. Hindi na ako mag-isang nananalangin. Almost lahat ay nananalangin. Pero hindi pa rin natin nakikita ang ganap na kalayaan ng ating bansa. And yet, alam nating lahat na yung prophecy ng Diyos sa Pilipinas ay clear. Ako hindi ko po alam kung ilang ulit ako nag-prophecy sa Pilipinas. Ang alam ko lang, lahat po ng prophecy ay nandiyan dyan, nasa notes ko. Ilalabas ko po siya, gagawing libro sa susunod na buwan. At sa leading ng Holy Spirit, nahalungkat ko po yung mga prophecy magmula ng year 2000 up sa Pilipinas. At kung meron pa akong mahalungkat ng mga 1992, 1986, papagsamahin natin yun. Dati po yung mga latest ng prophecy natin last year, lalo na po ngayong taong ito na napakarami kong prophecy sa bansa natin. Hindi lang rito, hindi lang sa sasakyan, lalo sa bahay, pag nag-iisa ako. Kaya hindi siya nagbabago. Ang Pilipinas ay burning bush ng Diyos sa Asia that will bless the world. Hindi lang siya bansang pinagpala, sobrang yaman niya. Kasi pag ang isang bansa ay naging bansa ng Diyos, hindi siya po pwedeng i-rated na number 10 kung sino yung pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hindi ganon. God will see to it ang lahat ng bansang dinalaw niya. Kaya nga, blessed is the nation whose God is the Lord. Ay magiging number 1. Magiging chief siya sa list ng mayayamang bansa. I mean, chief ang unahin. Yan ang destiny ng bansa natin. Kaya alam ni Satan yon, so nais niya, manggulo na manggulo at ilayo ang puso at isip ng church sa prophecy at makalimutan yung pangako ng Diyos at sumabay sa nangyayari sa mundo. At yung iba ay nagpapailalim pa sa nagaganap sa mundo na gawa ng dyablo. And for me, and for us, nagdadagdag pa po yun ng panibagong trabaho sa lahat sa atin. Kaya makikita natin na hindi mahirap sa Diyos palayain ang isang bansa. Nineveh was set free by God. Dahil umiyak ang buong Nineveh mula sa hari pababa. Sa mamamayang, sinama yung mga hayop sa pag-aayo. No? Yun po yung klase ng repentance na so sincere. Kahit bihira po akong nakakita sa Bible na nag-repent ng ganyan, katinding repentance. Usually, ang nababasa natin sa Bible, pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, ang prophecy, at nagpaturo tayo sa Holy Spirit, kinalimutan muna natin yung mga theology yung pinag-aralan sa Bible School, at mga meaning ng mga theologian na nagturo sa mga Bible student. Ikaw mismo yung umintindi sa Holy Spirit. Makikita mo, i-compare mo. Ano to very rare occasion na sinama sa repentance at pag-aayon na yung mga hayop. Kaya yung galit ng Diyos, ganun lang kadaling pinull out niya. Winidraw. Kasi very sincere yung repentance. Malalim talaga yung pagsisisi. Hindi to pagsisisi kagaya ng ginagawa na marami na puro statement, puro emotion, puro feeling, no? Puro salita. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo. Pero sinasabi ko yung lalim. Ito kasi wala nang ganong statement yung Nineveh. When I talk about Nineveh, inuulit ko, we are talking about the king
and all the people, the city, the nation itself. Dito walang statement na ganon. They go directly to repentance. Publicly, pati hayop. Sinama nila sa fasting. Kung ito po yung gagawin po ng bawat bansa ngayon, sa pangunguna ng mga namumuno, maging sa church or churches, no? Kung talamak na yung kasalanan ng mga churches na yan, mas malala pa yan sa kasalanan ng 7 churches sa Asia Minor, nung panahon ni John the Beloved. I believe, we all believe, personally, no? Na ganun mapapabilis ang fulfillment ng prophecy ng Diyos. Kasi sa case ng Nineveh, hindi siya tumagal. Grabe nga kasi yung buong pusong pagsisisi. Actually, hindi ka pwedeng tawaging intercessor malibang alam mo yung salitang repentance. Kahit walang kasalanan ng intercessor, bahagi ng kanyang pagiging intercessor ay humingi ng tawad sa kasalanan ng pinapanalangin niya. Hindi po pwedeng mananalangin ka lang para sa isang pamilya, sa isang bayan, sa isang bansa na hindi mo ihingi ng tawad yung kasalanan nila at ng buong bansa. Kahit wala kang kasalanan. Nagaya ni Jesus, siya yung greatest intercessor na dapat tularan ng lahat. Wala namang sin ng Lord Perfect naman siya sa buhay niya. Pero ang sabi ng Isaiah 52, chapter 53, chapter 54, yung transgression ng buong mundo kinuha niya. In-identify niya yung sarili niya sa mga makasalanan. At yun din ang sabi ng Hebrew chapter 2, verse 14 to 17. Ngayon, wala naman siyang sin. Pero kinuha niya ang sin ng buong mundo. Dinagan sa kanya. Hindi lamang literal sa cross, maging sa pananalangin. Tinaas niya sa Diyos yan. At nakakalungkot, sinayang po ng Israel yung extended mercy ng Diyos. Sabi niya, naghahanap ako ng intercessor. Wala akong nakita. Kahit man lang isa, wala po siyang nakita. And the nation was destroyed. Grabing destruction. Actually, to be honest, minsan marami po nagtuturo po ng judgment na hindi ka naman sinisisi, mga pastor, mga bishop. Depende kasi yan sa theology yung kinopya mo at pinasa sa'yo doon sa Bible school na pinasukan mo Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia sa leading ng Holy Spirit at hindi mo ipipervert yung truth para mag-align sa doktrina mo at understanding mo, pakiramdam mo at yung makitid na naintindihan. Hindi mo dapat na i-insist sa Diyos na tama ito. Nadidiscovery natin na yung fierce judgment or greater wrath na ipopour out ng Diyos o yung term na they must pay heavily with their sins. Pero isa lang po yung ibig sabihin nun na yung galit ng Diyos ay ibubuhos niya. Ito yung pinakahuling work na gusto ng Diyos na gawin Pinakahuli. Hindi siya yung una o nasa gitna o lalagpas ng konti sa gitna. Pinakalas. So ang ibig sabihin, kagaya ng Great Tribulation period, pagkatapos ng rapture, Great Tribulation ka agad yan. Galitin natin Pag nag-rapture ngayon, kinabukasan Great Tribulation na yan. Hindi lang siya parehas ng degree, yung 3.5 years, medyo mga lang siya, 100%. Yung another 3.5 years, 1,000% na yan ang wrath ng Diyos na ipopour out. Pero Great Tribulation na lahat yan. So yun yung pinaka-last na ipopour out ng Diyos. Yan yung pinaka-final judgment niya sa humanity. When I talk about humanity, we are talking about the world. Yan natin pinag-uusapan po yung diablo rito at mga demonyo. But the world. Ang tanong ito, bakit na naman? Kasi nga, yung lang suffering ng Diyos mahaba. Ayaw niya may pupunta ng hell. Hindi ko maiwasang umiyak kahit na ako'y nakahiga. Kasi naalala ko na naman yung impyerno. Actually, hindi ko siya naalala. Pinaalala na naman ng Holy Spirit. Yun yung pinapagpag ko sa diwa ko palagi. Hindi yung salitang impyerno kasi talagang nandiyan niya. Yung pinapagpag ko ba yung walang wakas na hirap. So iniisip ko yung mga taong nandoon. Yung mga kaibigan ko, mga nangamatay na wala sa Lord. Yung mga artista, mga nangamatay na wala sa Lord, mga bakla, tomboy, sinungaling, magnanakaw, hireling, mandaraya, puser addict, kriminal. Sabihin, lahat ng sumaway sa Lord. Pinapagpag ko sa isip ko dahil parang hindi kaya ng isip ko. Tanggap po yung katotohanan na
eternal yung punishment. Pero yung hirap ang dinadanas nila roon, talagang wini-wave ko sa isip ko. Siguro, kung merong makakaranas ng gano'n, kagaya ng napipicture sa akin ng Lord many times, siguro maintindihan ako. Yung impyerno, tanggap ko nandiyan dyan. Yung eternal punishment, tanggap ko siya. Pero yung hirap habang panahon kung paano ko siya tatanggapin at uunawain, mahirap. Kaya kahit na nakahiga ako, umiiyak ako. At dinaderek ako ng Holy Spirit pagkatapos nun doon sa mga buhay pa. At minumove niya tayo na madaliin yung dapat natin gawin para sa kanila. Kasi sa totoo lang, kahit na tama buhay mo, napakabait mong pastor, napakasipag mong bishop, napakaganda ng ugali mo bilang chairman. Kahit patay ka sa sarili mo, sa totoo lang, malibang ang Diyos bisitahin ka. Kausapin ka ng malinaw. Bigyan ka ng pagkaunawa. Yung ginagawa mo noong kahit gaano kaganda, hindi mo na dadagdagan. Mauunat ka lang ng husto. Even though privilege po yung paglilingkod, pero gagamitin ko yung term na mauobliga ka ng totoo na magdagdag pa ng ginagawa mo. Kailangan mo ng bisitasyon ng Diyos. At yan ang isang reason kung bakit ang Diyos hindi tumitigil dumalaw sa mga lingkod niya. Dahil para sa Kanya, marami pang dapat gawin. Anong sabi ng Hebrew 5:7? Ito po yung isang buhay ng Lord na dapat nating matutuhan Hebrew 5:7. Who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him, that is God the Father, was able to save Him from death and was heard because of His godly fear. Let me repeat. Who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him. So rito po, makikita natin. Ano pong naging buhay na doon na siya po'y nasa mundong ito? Wala po siyang tigil na nag-alay ng panalangin sa harap ng Diyos. Siya po'y walang tigil na nananangis, nananaghoy, nagpapaabot sa Diyos ng pangangailangan ng mga tao. Mula sa alagad, unbeliever, demon possessed, bulag, pipi, bingi. Amen. Yan po yung buhay ng Lord. Na lahat ng klase ng panalangin, naranasan niya. Bakit kinakailangan lahat ng klase ng panalangin dapat nating maranasan? Depende kasi yan sa sitwasyong hinaharap natin. Depende yan sa mga pangangailangang hinahatid natin sa Diyos. Kaya nga sabi rito prayers, plural, supplications, vehement cries and tears. May mga panahon yan na yung palahaw mo malakas, nagwiwiping ka, nagbugroaning, nagtatravel. So iba-ibang klase. Pero lahat siya'y galing sa Diyos. Yung halimbawa, tingnan nyo rito sa book of John chapter 11, verse 33. So dito makikita nyo to, malinaw to. Nung malaman ni Jesus na patay na nga si Lazaro, so nag-delay pa siya ng 2 days bago nagpunta ng Bethany, the city of affliction. So pagpasok niya roon sa Bethany, sumalubong na naman sa kanya si Mary. Ito kasi si Mary, kahit na nasa kalsada, talagang sumasamba sa Diyos, no? Wala po siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Hindi iniisip reputasyon niya. Ang mahalaga ma-recognize ng Lord na mahal niya ang Lord at kahit saan sasamba siya sa Diyos. Kasi sinabi nga niya na, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Now, verse 33, watch this. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, He groaned in the spirit. Nag-groaning. Sa kalsada to nag-groaning. Alam niyo, yung kabigatan sa puso, walang pinipiling lugar yan. Walang pinipiling oras yan. Maganda yung private prayer, personal sa kwarto mo. Pero yung kabigatan, hindi lang yan nandiyan dyan Dapat dala mo yan kahit saan ka pumunta. Ito, City of Bethany, nasa kalsadaan doon. Nag-groaning. Kaya ganyan kaganda pag malinis puso mo Ganyan kaganda pag patay ka sa sarili mo. Hindi ka na mahihiya. Kasi hindi mo sasabihin, ano ba naman to? Tatago muna ako kasi baka makita ng mga tao na nag-groaning ako rito Kay Jesus, wala siyang pakialam sa tao.
Si Mary nga, walang pakialam sa sasabihin ng tao, si Jesus pa. Then pagkatapos na sabi ng verse 35, Jesus wept. Ooh! Weeping naman siya. Noong una, groaning. Ngayon, weeping naman. Isang event lang to, ha? Isang event lang to. Isang city lang to. Isang situation lang to. Then verse 38, then Jesus again groaning. Groaning na naman. Groaning, weeping, groaning na naman. Amen. So marami na-accomplish ang Holy Spirit pag intercessor ka. Hindi mo pwede i-program yung panalangin mo. Alam nyo, yung demand ng Diyos sa prayer in this end time is so great. God placed a great demand in intercession in these last days. So great yung demand niya. 1 Peter 4:7, anong pong sabi ron? But the end of all things is at hand. So ito po yung malinaw pong eschatology, the doctrine of the last days or the end time. In definition, but the end, ayan na. Ito na, in the last of the last days of all things is at hand. Dahil ito raw pong mundong kinalalagyan natin ngayon ay tinatawag ng Bible na last days. Therefore, be serious and watchful in your prayers, plural. So hindi ka lang dapat daw nananalangin. Hindi ito, be watchful in your prayers. Bantayan mo kung paano ka manalangin. Intindihin mo kung paano ka manalangin. Sabi rito, be watchful in your prayers. Yung bang panalangin mo nung nakalipas, parehas ngayon o mas malalim ngayon? O yung panalangin mo nung nakalipas, malalim noon, ngayon mas mababa ngayon. Yun ang ibig sabihin nito. Be watchful in your prayers. Nananalangin nga lahat pero ang sabi ng Bible, end time na ito. Tingnan mo kung paano ka manalangin. Yan ba yung panalangin ng isang tao, hindi pa nagsisimula parang pagod na at ano na lang siya, light prayer na lang. Do you get that? Be watchful in your prayers. Kaya ang mga intercessors, ang isa sa pinaka-factor sa mata ng Diyos ngayon sa buong mundo para maligtas ang buong mundo. Bakit natin sinabi isang factor sa buong mundo? Kasi nga, ang church nasa bawat bansa So, in-expect ng Lord na bawat bansa na may church o churches, intercessor. Malalim manalangin. Be watchful in your prayers. Bantayan mo yung uri ng pananalangin mo. Baka mamaya, tangas ka lang ng tangya, wala namang apoy na yan. Warpe ka ng warpe yan, pero performance na lang yan. Sumasama ka dyan sa prayer meeting, para ikaw pa nagli-lead. Pero yung apoy ng pagli-lead mo, mababa kaysa apoy na dala mo nung nakalipas. Paano natin malalaman kung ang nagaganap na prayer meeting sa lugar na yan malalim? Isa lang po yung basis. Doon pa lang sabihin natin sa pinto, papasok ka pa lang, narinig mo pa lang yung iyak nila, grabing kilabot yung nararamdaman mo. Na gusto mo na rin magpalaho ng iyak. Yung puso mo, ulo mo, sinahalukay na. At pagpasok mo sa loob, wala kang magawa kundi lumuhod at managhoy. Nahata ka. Ano ba ibig sabihin ng intercession? Love in action. Lagi na nagtuturo yung mga bishop at pastor at yung church ng love. Daming definition ng love. Kinuha sa Greek. About putting that love in action through intercession. Yung love in action. Yung nagwiwiping ka para sa kalayaan ng isang pamilya, isang bayan, isang barangay, isang bansa. Yung pinakamagandang definition ng love. You put that love into action. Hindi puro minemorize na verses na yan, na chapter na yan. Daman-dama mo talaga yung apoy ng pag-ibig na yan. Yung panalangin na yan. Ako, naniniwala ako kung magiging intercessor ang lahat ng anak ng Diyos, Baptist ka man, Methodist, Presbyterian, Yemelep, Full Gospel, Evangelical, Prophetic, Charismatic, Apostolic, kung lahat ito magiging intercessor kagaya ng Lord. Wala nang chismosa sa church. Walang negative confession. Walang depender ng self. Walang negative thinker. Wala po lahat yan. Kaya hindi makita mo lang yung mga anak ng Lord regardless of denomination and affiliation. Nagliliwanag lahat yan. Kaya hindi bawat churches yan ay puno. Walang away-away riyan. Walang sama ng loob tampuhin na nakitinggit ang pagsasarili. Yung mga pita ng lamang, gawa ng lamang, patay lahat yan.
Pagka hindi umaapaw ng biyaya sa church. Yung sabi ron sa Book of Acts, mula chapter 2, chapter 4, sabi ron, as they grow in the Lord, and grow in numbers, in quality and quantity, ang sabi ron, God prospered them. Masagana ang early church. Kaya ito yung natutuhan ko sa Lord Sabi ko, Lord, bakit magmula nung maitayo ang GSI Shield? Ayaw mo na uupal lang kami ng isang lugar, gagamit lang kami, tapos wala na. Kaya nang ginagawa ng ibang fellowship na nasa sinihan, nasa mall, para aircon, komportable yung mga tao. Nung pumunta ng church, inaantok. Nung dumating ng church, tulog. Kasi nga air condition, maganda upuan. Pumunta, inaantok nung dumating sa service, tulog. Bakit ayaw mo, Lord, na ganyan kami? Mula nung naitay yung GSI Shield. Talagang yung church, ginagamit buong araw yan, Lunes hanggang Linggo. Ito ang sabi ng Lord. Gusto ko lang sama-samang maalam na panalangin. Na pag yung ginagamit yung church ay available 24/7, malaya ako makakagalaw. Kasi pwede niyo siyang gamitin anumang araw, anumang oras. Kasi alam niyo, urgent need ang mga intercessor sa mata ng Diyos. Kasi yan, daming problema ng Pilipinas, ang daming problema ng mundo. At ang tanging solusyon ay ang Diyos. At wala kayong mababasa sa istorya ng revival, anuman po yan. First Awakening, Second Awakening, Moravian Revival, Charles Finney Revival, Dale Moody Revival, David Brainerd Revival. Kasi na pa po mga naging leader ng revival, Evan Robert Revival, William Seymour Revival, so forth and so on. Wala kayong mababasa na nagkaroon ng revival. Maliban yung prayer ng lahat, ng key player, ng mga panahong kinabuhay nila, na walang malalim na naglalagablab ng panalangin. And they do that for years. Again, ako nga, 34 years na mahigit na nagpipray sa Pilipinas. Kulang pa. Kasi habang tumatagal tayo rito sa bansa natin, dumadami tao. Amen? At yung connection ng Diablo ngayon, ano na rin? Systematic. Yung networking ng Diablo, worldwide na rin. Kita niyo yung LGBT community, networking yan, worldwide yan. Terrorism, networking, worldwide yan. Satanism, networking, worldwide yan. Kaya hindi po pwedeng hindi natin maintindihan mga minamahal, mga iniibig, Church of God. Na dumadami tao, lumalaki kasalanan ng mundo at yung panalangin ng church hindi nagbabago. At isang reason niyan kung bakit ito ang nangyari sa marami. Ang linaw ng sabi ng Lord sa Mark 11:17, my house will be called the house of prayer for all nations. So yung house ng Diyos, una ito, spiritual house. Yan, mga katawan natin. Ikalawa, ito, physical house. Yan, dapat lahat yan, spiritual house, nag-groaning yan. Nagwiwiping yan. Nagtatrabil yan. Naglalagablab sa Diyos yan sa pananalangin. Pagkatapos pagpunta niya ng bahay ng Diyos, ito, physical house, kasama yung mga kapatiran yan, sa lugar na yan, sa chapter na yan, bukas yan 24/7, nagpipray yung mga anak ng Diyos yan. Walang tigil yan. Kaya kung sino po yung nabubuhay sa panalangin, yun ang malago. Ito, hindi ito pwede i-deny ng mga bishop at pastor. Alisin natin yung mga hireling ngayon, nagdi-divide ng church, nagsisinungaling. Hindi po kasama sa usapan yan. Pinag-uusapan natin dito, tinawag ng Diyos. Buti ng malinaw. Pag hindi ka lumalago, tagal-tagal mo na riyan. Ito po, totoo po ito. Dapat mag-humble yung mga bishop at pastor ng sarili para magbago Pag hindi ka lumalago riyan, 20 ka lang, 25, akit, manaog ka. Ang ibig sabihin, yung lugar na kinalalagyan mo sa pamumuno mo, yung prayer meeting dyan, questionable. Sigurado yan. At pag yung kongregasyon dyan, hindi malalim sa Diyos, lulubog lilitaw, sa issue lang ng pagbibigay, hindi maka-breakthrough. You must believe me. Yung prayer meeting dyan, questionable. Kasi kung lahat yan, nanalangin ng malalim, walang issue ng tithes and offering. Kasi, kumbaga ba sa alphabet, letter A lang yan Very basic yan. Ngayon, hindi mo pa ma-overcome yan. Kaya dapat makita ng mga bishop at pastor yan para maayos yung sarili niya at ulang-ulang siya humingi ng tawad sa pinapastoran niya. Dahil kung meron mang unang responsible doon, hindi yung kawang, kundi siya kasi ikaw yung namumuno. Let me put it this way. Nung ako ay nagsimulang itayo ang GSI Shield Worldwide Ministry sa kalsada, nagulat ako. Sa dami ng dapat kong hingiin sa Diyos,
Siyempre, kalsada, walang bangko, walang bubong, walang gitara, walang wala lahat. Sa dami ng dapat kong hingiin, ang nilagay ng Holy Spirit sa puso ko, iba. At naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang sinasabi ko sa inyo. Noon ka pa naunawa, inuulit ko ngayon. Ang pinahiya niya sa akin, intercessor. At naiintindihan ko sa kalsada pa lang kung gaano kahalaga ang mga intercessor. Dahil pag merong intercessor, merong tuloy-tuloy na pananalangin. Habang buhay ang mga intercessor, ang panalangin, araw-araw buhay. Titigil lamang ang prayer pag walang intercessor. Pero hanggang may intercessor, you must believe me, ang panalangin, Lunes hanggang Linggo, may ulan o wala. Alam mo ang sitwasyon ng Pilipinas ay tuloy-tuloy. Because intercessors just don't simply pray. They live to pray and pray and pray and pray. Ang mga intercessor ay hindi nananalangin lang. Sila ay nabuhay para manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Sino ba yung dakilang intercessor? Si Jesus. Ang sabi ng Hebrews 7:25, hanggang ngayon, nananalangin ng Lord sa langit. Alam ko, narinig niya rin tinig niya. Ako, maraming ulit, sinasabi niya sa akin, Son, I'm praying for you. Nakawento ko lang sa inyo kung bakit niya sinasabi sa akin yan. Pero ang point ko na to go back to that past testimonies is still up to now, the Lord is praying. Magmula nang dumating siya sa mundong ito hanggang siya'y umalis at umupo sa tabi ng Ama at umupo sa trono niya, He is still praying. Iyan ang intercessor. Manalangin ng trabaho. At sinabi ko na sa inyo noon pa, si Anna in Luke 2:36-38 ay type ng end time church. Na ang unang-unang hinihingi ng Diyos sa church sa buong mundo ngayon, dahil siya babalik na para ma-qualified na maging bride of Christ. Actually, ang isang nature ng bride of Christ, she is an interceding bride. A weeping bride, a groaning bride, a crying bride, a radical bride, a warrior bride. Hindi siya dyan yung bride na lalakad lang dyan sa altar na masyadong mahinhina, baka magasgas yung kanyang manicure, yung makeup niya, mawala, tapos yung gown niya malukot. No. Itong bride na pakakasalalad ay warrior, devil chaser, hell blaster, devil killer, coronavirus destroyer. Yan yung bride na pakakasalan ng Lord. Hindi ito, akala mo beauty queen na palagi lang maganda, naka-makeup, nakapulbo, lagi naka-manicure, naka-pedicure, laging slim, tapos maganda yung gown, kulay puti, lagi nagliliwanag yung mukha sa pulbos, at yung bibig ay namumula-mula sa lipstick. No. Artista po ito, hindi ito bride. Ang bride ay radikal na warrior, deliverer, ruler, nag-ahari na mumuno. Kinakatakutan ni Satanas na mga demonyo, ayaw ng impyernong marinig ang pangalan. Yan yung end-time bride. Yan yung bride na pakakasala ni Jesus. Pure, holy, spotless, blameless, without any wrinkle, full of God's glory. Kaya nga, glorious church. Kaya hanggang ang intercessor ay nandyan, ang prayer hindi titigil. Ngayon, puro prayer. Asan intercessor? Pastor dyan, tagal-tagal na niya ng pastor. 30 minutes mag-pray. Kaya ngayon, preaching niya, puro theology, puro doctrinal, puro theology. 30 minutes. Hindi ako nagtataka. Yung preaching mo, 30 minutes. So, yung prayer mo, ganyan. So, maraming prayer. Pero nasa ng intercessor? Ang hinahanap ng Diyos dito sa Ezekiel 22:30 at hinahanap niya hindi nananalangin lang. Ang dami nga nananalangin. Ang hinahanap niya, intercessor. Naintindihan yung puso ng Diyos, naintindihan yung sinasabi ko. Nadadama yung kabigatan ng Diyos. Nadadama yung pangangailangan ng Pilipinas. Naintindihan niya yung kahalagahan ng luha niya, panagoy, weeping, groaning. Prayer, praise, worship, warfare. Tinanong ko yun, nag-break ng 40 days nung isang araw yung mga youth nga. Sabi ko, anong gagawin mo ngayon malakas ka na. Tatay, tuloy po yung panalangin. Marami pa akong kabigatan sa puso. Hindi pa tapos ang Diyos. Yun yung intercessor. Yung 40 days tapos, yung prayer tuloy. I'm looking for a man who will stand between the gap.
Yung tumatayo sa gap, intercessor. Kaya yung naintindihan ko na nasa kalsada tayo. Ang hiningi ko, intercessor. Hindi lalaki ang GSI Shield maliban yung katotohanan ang pinapaabot ko sa inyo ay naintindihan ko. Sa simula pa lang ang GSI Shield ay warrior. Kalsada pa lang. Kaya nga ang pangalan niya, Jesus is our shield. Kasi nga alam ng Diyos na maraming atake si Satan niya, pero walang tatalab eh. Hindi naman aksidente nga yung naipangalan niya eh. Lord nagbigay niya, hindi rin naman ito naitayo, malibang pinatayo niya. Nakabalitang galing sa kalsada, naging buong mundo, malibang naintindihan ng lahat ang sinasabi ko na ito'y kinuha sa malalim na panalangin. Buhay yung pananalangin. Kasi iba nananalangin pag may problema lang. Nagwa-warfare pag may problema. Ito hindi, ang GSI Shield hindi nanalangin kasi may problema. Buhay niya ang pananalangin. Kasi alam niya yung mundo hindi nawawala ng problema. The more dumadami tao sa Pilipinas, the more dumadami yung kasalanan. The more dumadami may sakit, the more dumadami may karamdaman, the more dumadami yung krimen. Dati nun yung naglalabasan natin yung mga kababayan, maging sa ibang bansa, ilang bakla lang at tomboy. Ngayon, kita nyo, grupo-grupo, pulo-pulutong. May community na nga sila. Kaya kung maintindihin natin, yung krimeng ginagawa ni Satanas sa buong mundo ay tumataas, dapat yung panalangin ng mga anak ng Diyos ay sobra sa ginagawa ng Diablo. Nangyari, yung krimeng ginagawa ng Diablo, pataas ng pataas, yung panalangin ng mga anak ng Diyos hindi na dadagdagan. Kukunti na nanalangin sa church. At yung iba pang mga kapatiran sa ibang fellowship, yun. Once a week lang ginagamit yung hotel, so paano yun? My house shall be called the house of prayer. Ito yung katawan mo, spiritual house. Yung bahay na physical house, ito. House of prayer for all nations. Na-prophecy ko na ito eh. Actually, narinig ko to sa Lord nung, I think, 1988. Sabi niya, sa end time, sa outpouring ng glory ko ng Holy Spirit, nations will be taken for Jesus. Hindi niya sinabing barangay, nations. That was 1988. That was 32 years ago. So ito na yan. Ang end-time church, ang biblical authenticated church at Christianity, ang trabaho niya hindi magpalaki ng kongregasyon. Ang Pilipinas ay gawing kongregasyon ng Diyos. Ang mga taong nakakaintindi ng prophecy, sumusunod sa prophecy. Anong sabi ng Diyos? In these last days, in this last great awakening, nations will be taken. Bawat bansa ang iwiwi ng Diyos. Hindi nyo napansin. Yung gawa ng Diablo sa bansa natin, parami ng parami. Hindi ko minamagnify ang Diablo. Sinasabi ko yung gawa niya. Marami siyang pinaplanong iba-iba. Pero alam niyo sa katotohanan, kaya anong gawin ng Diablo? Ang pangako na Diyos sa Pilipinas hindi nagbabago. Inaantay lang ng Diyos ang body of Christ sa leadership ng Apostolic Church, ang Living Like Jesus Church, ang GSI Shield, na manalangin ng manalangin at manalangin at wala siyang mag-pray kundi siya maging intercessor. Kaya mabuhay tayo sa revelation. Anong revelation? Pag ang panalangin ay tuloy-tuloy, ang sagot sa panalangin ay tuloy-tuloy din. So pagkatapos natin hingiin yung mga intercessor sa kalsada, anong sumunod na itinuro ng Diyos sa atin? Prayer and fasting, yun. Akit ng mundo, kasama yung mga kongregasyon ng West Point, yung mga intercessor na tatrabaho dyan sa mall, ganyan si pag full-time, at dagdag na siya, iba nang galing ng Brunei, kung saan galing dyan, may Baisiha, galing Visayas, Mindanao, Luzon, pinagsama-sama. Fasting, 40 days, 40 days, isang tao, tuloy-tuloy, walang tigil. Nang makarating na kayong lahat. At noong 1992, bumiyahe si tatay buong Pilipinas. Doon nagsimula ang Apostolic Revival sa bansang to. 1992. So paano nagkaganon yun? Ngayon po nga na walang tigil na pananalangin noong 1986 bago dumating ang 1992. Ganong kaigsi. Almost 5 taon. Mahigit. Bago mag-1992. Walang tigil na prayer and fasting. Ang Pilipinas naabot, ang church lumabas. Alam niyo ba, noong 1992 up, wala nang utang Pilipinas. Hindi na siya sick man sa Asia. Alam niyo kung anong reason? Sapagkat dumating ang revival sa Pilipinas, yung sino nagdala si Tatay Apostol. Malinaw sa akin yan. Binabalik ko kayo sa history ng katotohanan. Walang utang ang Pilipinas noon. Dati sick man siya sa Asia. S-I-C-K, sick man. 1992 up, wala na siyang utang. Ang tawag sa kanya ngayon sa Asia, Miracle Nation. Kasi nawalan siya ng utang.
Yun yung time na pumutok pa naman yung bulkang Pinatubo. Pero kita nyo, ang kamay ng Diyos sa Pilipinas, mabigat. Dahil yun ang time na ang revival dumating. Nagsimula si Tatay bumiyay sa buong Pilipinas 1992. Ganong kaigsing panahon, 5 taon mahigit. Magmula na 1980s, kasama na ng kaligtasan ko, walang tigil na groaning. Dumating mga intercessor, prayer and fasting, 40 days, 40 days, 40 days. Walang tigil. Nakita nyo na-accomplish. Now, bakit ko kinukwento? God said, uulitin lang natin uli. Mas greater, mas marami tayo ngayon, mas mabilis ang Pilipinas, ang buong mundong maabot ng Diyos. Huwag lang tayong manalangin, be an intercessor! Ito malinaw, ang buong Israel nasa krisis, malaking krisis. Ang hinahanap niya ay intercessor. Ganon ka-urgent ang intercessor sa harap ng Diyos. Sa bawat panahon ng krisis ng isang pamilya, isang bayan, barangay, ministeryo, asosasyon, reliyon, isang bansa, ang hinahanap ng Diyos, kada may krisis, ay intercessor. Yun lang ang way para makagalaw siya ng gusto, makakilos ng gusto. Kaya kung sino may revelation, siya yung dapat mabuhay doon. Kaya pag intercessor ka, lahat ng klase ng panalangin, ipagpipray mo. Ayan, Jesus groaned, Jesus wept. Verse 38, and John 11, Jesus groaned again. Pagkatapos, John 41, Jesus praised God. This is prayer of praise. John 11:43, authoritative prayer. Jesus commanded Lazarus to comfort. Lahat ng klase ng panalangin, ipapanalangin. Alam niyo yung mga libro, no? Tuturuan ka lang niya na magpakalalim sa prayer. Pero yung magtuturo sa iyo talaga ng malalim na prayer, Holy Spirit. Kaya kung hindi ka marunong manalangin, ikot mo yung Luke 11:1, sabi mo, Lord, teach me to pray. Ako natuto lang naman ako sa Lord eh. Kahit magbasa ako ng mga libro about prayer, hindi ka naman naintindihan lahat yun. Bilhin mo, 1 linggo pala ako naliligtas. 1 buwan. Ipipray na ako, malalim na ako mag-pray. Alam ko lang, puno ko lang Diyos. Pag naramdaman ko yung Holy Spirit na iiyak na siya, iyak na lang ako ng iyak. Hanggang natuto ko kung anong panalangin. At doon ko na natutuhan yung iba't ibang klase ng panalangin sinasabi ng Ephesians 6:18-19. Itong kinukwento ko sa inyo. Hebrew 5:7, paano mag-pray ang Lord. Kaya masarap magturo ng isang subject na mula sa ehemplo ng Lord, na teaching niya. Ay mga taong hindi lang tama ang buhay, hindi lang puno ng glory ng Diyos. Hindi lang may revelation, kundi na-experience ang revelation. Yan ang masarap na speaker. May mangyayari sa iyo. Titibay ka talaga. Tatatag ka. 1992, Pilipinas, napakasagana. Hindi na siya sick man sa Asia, miracle nation na siya. At bumagsak na naman po yung pananampalataya ng church. Nung dumating naman po yung 1998 election. Hanggang ngayon, yung church na nakaranas ng revival noon, sink down. Naging politician na yung church. Nakalimutan na yung mandate niya. Bilang salt and light of the earth and the world. At ngayon, di lang siya political church, worldly. Lahat pinatronize niya na. Naging pas ng boksingero, ng wrestler, ng golfer, lahat na pinasok niya. Dati noon, prayerful siya, ngayon rallyista na siya. Dati hawak niya noon, Bible, nag-groaning ngayong plaka. Hindi matatapos ang problema ng sino man, nino man ng isang bansa malibang makagalaw ang Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Pwede yung pag-usapan yan, i-forum yan, i-discuss yan, i-meeting yan, gawing position paper o letter yan, bahala ka. Pero ang problema andyan pa rin. Mawawala lang yan pag nakagalaw ang Diyos. At para makagalaw siya, kailangang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang salitang the urgent need of intercessors. Yun ang need ng Diyos, mananalangin. Urgent. Maganda pa nga ang ilagay dyan, wanted, urgent intercessors. Yun lang ang way para makagalaw siya. At pag yung paggalaw ng Diyos ay malaki at gusto niyang kumilos ng malakit malawakan, maniwala po kayo, magpapa 40 days yan.
So, pag naintindihan natin, pag pinagsama niya yan, at naintindihan niyo, sinasabi ko, maintindihan niyo, ng Diyos, ayaw niya magpahinga sa kakatrabaho. Sa dami ng problema. Isang bansa lang Pilipinas, ang daming problema. Yung nga lang COVID, binagsak economy ng buong mundo, isa lang yan. Paano pa yung iba? 197 yung bansa sa buong mundo. Isa lang itong Pilipinas. You see, kung gaano kalaga ang sinasabi ko mula sa Lord, para abutin niya lahat yan. Ngayon nagtanong sa akin, Apostle, ano mo sasabi mo sa Amerika? Ito sagot ko, God will rebuild America if the church will learn to pray. Marami na siyang prophecy narinig. It's time to pray and pray because prayer fulfilled the prophecy. I-rebuild niya ang Amerika. Yun din ang sagot ko. Anong masasabi mo sa Pilipinas, Apostol? Hindi nagbabago ang prophecy ng Diyos sa Pilipinas. It's time to pray like Jesus. It's time to become an intercessor. Because prayer fulfilled the prophecy. Ito magandang itanim ng Lord sa puso nating lahat. Itaas ng revelation ito yung faith ninyo. Sabi niya kay Abraham, 10 tao lang. Hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomorrah. Kung si Abraham ay nagpatuloy, kung merong 5, 3, and you must believe me, kahit isa na mananalangin, na matuwid, iiyak mananaghoy kagaya ni Abraham ang Sodom at Gomorrah, hindi niya wawasakin. Ano proof natin? Ninibe. Walang nag-interest sa Ninibe. Ayaw nga ni Jonah pero may plano ang Diyos. At yung mga tao roon mula sa hari ang nanalangin sa sarili nila, naghambol ng sarili, and God honored that. Kung may magpipray pa na malinis ang puso, di lalo siyang i-honor ng Diyos. Itaas niya yung faith ninyo. Hanggang hindi tayo tumitigil sa panalangin, ang Diyos magwi-withhold ng judgment. And we call that impending judgment. Buhayin ng truth na ito ang faith natin sa puso. At yung faith na yan ay dalhin tayo sa fulfillment ng ating ina-expect mula sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng Lord sa Luke 18:1. Ang mga tao hindi dapat tumigil sa panalangin. And then verse 6 and 7 ng Luke 18, araw at gabi, ang mga anak ko nananagoy, nananangis. Bibigyan ko ng hustisya, didinggin ko sila. Araw at gabi, gabi't araw. Anong admonition niya? Isaiah 62. Actually, it's about Israel. I posted watchman on the wall, and they will never be silent till I make Jerusalem a city of peace. Alam naman natin walang peace sa Jerusalem hanggang ngayon. Lalo na pag dumating ang Great Revelation. Pero yung panalangin na in-offer sa kanya sa matagal na panahon, in-honor ng Diyos. Saan dadating ang peace sa millennial reign? Pag si Jesus na naghari at namuno. Pero yung prayer, hiningi ng Diyos for thousands of years before it happened. Kanyang kahalagang panalangin. Kaya iba na naginip na lang na yung prophecy, mapupulfill, they do nothing but play and play again. It won't work. Napakaraming churches, pero sino ang totoong church? Napakaraming pastor, sino ang totoong pastor? Napakaraming namumuno, napakaraming may ambisyon, nagtayo ng gawain, sino yung totoong pinapatayo ng Diyos? Iyon yung tanong. Tanongin mo yung marami, ito yung church namin, yun pa, amin pa yan, ito amin pa yan, ito pa amin pa yan, ito nga hatiin ko na naman ito, yung kalahati akin pa ito. Pero pag binasa mo Bible, ang sabi ron, ito yung authenticated, biblical church or Christianity. Ano yung sign niya? True authenticated biblical Christianity is to be like Jesus. If it is not, then all disclaim are all counterfeit. Counterfeit. Masakit po yun, pero truth yun. Pag ang church na nag-exist sa bansang ito, buong mundo, kay milyon ang attending yan, kay maganda sermon niya, kay maganda lalaki yung pastor, at nakamaong yan doon sa pulpito, naka-rubber shoes, pagkatas may kadena sa leeg, purihin ng Panginoon. Hindi totoong Kristyanismo yan. Ang sign na ito'y totoong biblical Christianity, hindi yung dami, hindi yung pera, yung laki ng gawain, hindi yung ganda ng appliances at opisina ng pastor at sasakyan at eroplano at saka yung mansion. Ang sign, those who are in Christ must live like Christ. Dito yung predestination natin Hindi pa nagpapaka-diablo yung diablo, purihin ng Panginoon, pinidestina tayo ng Diyos to be like Jesus.
Kaya hindi tayo pwedeng lumayo sa tawag na yan from the beginning yan na yan. Hindi pa nga tayo pinapanganak. Hindi pa tayo naliligtas. Yung Diablo nga, hindi pa nagiging Diablo. Tinakda na to ng Ama para sa church. Wala pa mga anghel. Hindi pa ginagawa ng Diyos. Tinakda na ng Diyos yan sa church. Naintindihan niyo yun? In English, before God created the angels, our predestination was being planned by God. Past tense, plan, may di yung dulo. Wala pa mga anghel. Itong planong ito, tinakda na ng Diyos para sa atin. Yan ang true church. Napakasimple ng Kristyanismo eh. Gusto natin maging kagaya na ng madali, ito na siya. Being like Jesus, begin in His presence. Pag lagi ka sa presensya ng Diyos, you have an intimacy with God, that is love in action to glorify God. You are interceding for others, that is love in action, praying for others. Then, pinulpil mo yung first commandment, second commandment, araw-araw nasa presensya ka ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Hindi ka tumitigil at walang oras yung pananatili mo sa presensya niya hanggang maging God's conscious ka. Kahit saan ka pupunta, yung pakikipag-usap mo sa Diyos ay continuous na parang ordinary, ibindo, hindi. Ibin, pamumuhay mo siya. And magiging kagaya ka ng Lord. Ganun lang kasimple. Lahat ng bagay magaan sa iyo. Yung hindi mo maintindihan, maintindihan. May paglabas ka ng Bible, buhay na buhay yan. Yung hinahanap nilang Diyos ay hindi lang matagpuan, kausap mo, maya kausap mo. Kahit tulog ka pipikit ka na lang ng mata, nagsasalita pa siya sa spirit mo. Kahit di ka na makatayo, umiiyak ka nagsasalita siya. Naka-download sa spirit mo yung revelation, tapos pagising mo sa umaga, saka mo isusulat. Kailangan yung puso ng Lord sumaatin. At yung panalangin natin, alay sunod sa laman ng puso ng Diyos. Hahatakin ka talaga nitong manikuluhod sa harap niya araw at gabi. Maganda kasi pag may revelation, ngayon gagawin mo magaan even though yung battle malawak. Unlike na wala kang revelation, gagalaw ka lang, hindi mo alam kung saan ka patungo. Ano na lang yung obligasyon. Pero ito, nabibray ka, nasusoptin yung heart mo, kasama mo ang Diyos, nakikita mo ng malawak yung gusto niyang mangyari. Paano natin malalaman kung ang panalangin ay masyadong maapoy? Ito po siya. Nung early years natin, nagpipray kami sa Antipolo. Malaking lugar yun, maraming pananim, maganda siyang lugar. Iniimbita nila ako doon na magturo, overnight, doon ako nagsasalita. So, gusto nilang lagi ko nandoon. At the same time, binigyan na rin nila ako ng favor mula sa Lord na pwede kong gamitin yun. Paano malalaman ko yung panalangin sobrang apoy? So, nag-i-stay kami rito, minsan 3 days, 5 days, 1 week. Basta, hindi kami umaalis. Ako nag-lead. Ito po yung naging basis. Yung mga tao sa paligid ng Antipolo City, lalagpas ka lang ng simbahan, akit ka lang ng konti na yung lugar nila. Hanggang ngayon, nandiyan pa yan So marami pong tao, nakita nila yung bahay na susunog. Sobrang liwanag, naglalagablab. Bago po sumikat yung araw, sabihin, madaling araw, bago sumikat, maaaring mga alas 3 ng madaling araw, alas 4, mga ganyan, bago sumikat yung araw. Kasi minsan yung araw sumisikat, alas 5 pa lang May liwanag na siya, 5:30, so yan yung mga time na yan. Kasi pag alas 6 na talaga, mataas na yung araw niyan. So nakita nila yung bahay naglalagablab. Parang nasusunog. Talagang kulay orange, nag-aapoy. Nagsisigawan mga tao, nasusunog yung bahay. Pero hindi naman nasusunog kasi nasa loob kami. Nagtataka yung mga tao. So, tinititigan nila lang matagal yun hanggang dumating na umaga, tanghali, hapon, yung pa rin usapan nila kasi naglalagablab yung bahay. Pero, hindi siya nasusunog, pero ang tingin ng kapitbahay, nasusunog. Ano ang sign pag ang panalangin sobrang lalim at taas at napaka-apoy? Maregister yung nangyari sa loob sa labas. At madadama siya ng mga tao sa labas kahit unbeliever. Kung gaano kalakas yung apoy sa loob, mararanasan ng mga tao sa labas. Hindi lang siya minsan nangyari, maraming ulit. Hindi lang sa panahong magkakasama kami ng personal sa buhay ko, hindi ko maalala napakaraming ulit. Kahit pupunta ako Loyola na, nag-iisa ako para ako masusunog, pero yung apoy ng Diyos sobrang balot. Kaya doon ko nga nakuha yung revelation, pag naglalakad tayo, si Satan umaatras. Kahit bata ka, matanda, edad mo, pag ang Lord nasa sa iyo, puno ka ng glory. Kada lakad mo, hindi mo nakikita mga masasamang espiritu, pero umaatras sila. Dahil naglalakad tayo. Kasi tayo lang kinakatakutan nila.
Kaya kahit saan kayo pumunta, yung revelation na yun, dali ninyo yun. Kaya kahit yung COVID na yan, pag nakikita tayo, umaatras yan. So ito yung prophecy. Ito ang prophecy sa Pilipinas. God said, I will save this nation, the Philippines, the most richest, so much blessed country in the face of the earth. I will save this nation through the incredible display of my great power and glory. So pag pinag-aralan po natin itong statement ng Lord, at binasa niyo po lahat ng revival na naganap, na binanggit ko kanina pa, hindi na natin babalikan pa yun. Na pag pinag-usapan po ang anumang revival, First Awakening, Second Awakening, Third Awakening, o ano pa pong term yung ginagamit ng marami riyan. At ang pinaka-greatest nga yung Apostolic Revival. Yung pong power at glory ng Diyos, very evident. Yung kalawalatian, yung kapangyarihan niya, talagang buhay na buhay. Siya yung isa sa substance ng revival. Kasi walang totoong revival maliban yung presence ng Diyos, yung glory niya, yung power niya, nagmamanifest. Ang pagkakaiba lang nito sa mga revival na nagdaan, kung gaano kalakas yung manifestation ng glory at presence ng Diyos. Yun yung pagkakaiba. Pero ito nga sa outpouring na gagawin sa atin ng Holy Spirit, itong dadating na mga araw, tuloy-tuloy po yan. Nagsimula lang ngayon 2020, pataas yan eh. Hindi titigil hanggang mag-rapture. 8 times greater siya kaysa naganap sa Book of Acts. Pero ang pinupunto ko rito, pag pinag-usapan natin ang revival, Great Awakening, Apostolic Revival, Revival unto Perfection, yung presence ng Diyos, yung glory, at yung power niya, buhay na buhay. Kasi kung wala ito, ito yung unang-una na sign na may nagaganap na bisitasyon ng Diyos. Kung wala ito, yung revival na yun, fake yun. Kalokohan yun. Kinakailangan ng unang-unang sign o biblical evidence ay ang presence ng Diyos. Yung glory niya, yung power niya, nandiyan dyan. At yung manifestation, malakas, mataas, makapangyarihan. Huwag natin kakalimutan yan. At ang sabi ng Diyos, magiging daan niya ng kaligtasan ng buong Pilipinas. At upang maganap itong incredible display ng kanyang great power and glory, na magiging daan upang ang Pilipinas ay maligtas at maging bansa ng Diyos at mapulpil yung kanyang prophetic destiny na siya ay end-time, prophetic, apostolic, living like Jesus nation or missionary to the ends of the earth. Ito raw po yung nangangailangan, and I continue, I will save this nation through the incredible display of my great power and glory in answer, yan. Ito yung demand ng Diyos. In answer to our earnest, number 1, earnest, 2, believing, 3, continuous, 4, united, corporate prayer and fasting. So sinasabi rito, hindi lang siya basta prayer, iyak-iyak. Ang sabi rito, earnest, puno ng faith, believing, continuous, tuloy-tuloy, sama-sama na pananalangin at pag-aayuno. Kaya ito dapat ang i-major ng church sa pangunguna natin. Yung earnest, believing, continuous, united, corporate, intercession, and fasting. Kaya dito makikita natin na kanina ko pa ini-explain, ang hinihingi ng Diyos ay hindi basta panalangin, hindi basta iyak, hindi basta hagulgol, hindi basta prayer meeting, kundi earnest, believing, continuous, united, and corporate prayer and fasting. Sama-sama, maapoy, maalab. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung nagtatrabaho sila, nag-aaral, ay di paglabas ng school, ng trabaho, tuloy ng church, pray. Anong oras mo gustong manalangin, bahala ka. Open siya. Especially ngayon, mas malaya ang maraming makapag-pray kasi hindi naman bukas yung lahat ng kumpanya ngayon. Ang mga school na ngayon, puro online. Yung mga biyahe ngayon, hindi naman ganyang kaluwag. Maraming restriction, maraming demand. Kung ang biyahe mo sa ibang bansa, maging sa ibang probinsya sa Pilipinas, hindi talaga urgent at hindi kailangan, hindi ka pwedeng mag-travel. Kaya, we can spend much time sa panahong ito praying, interceding, crying to God, weeping, personally and corporately, and fasting. So meaning to say, yung ginawa ni Ana again, sa Luke 2:36-38, yan yung hinihingi ng Diyos sa bansa natin.
Kasi si Ana, sa kanyang matandang edad, hindi siya tumigil manalangin at mag-ayun hanggang hindi dumadating si Jesus. Isa sa purpose ng prayer and fasting niya, makita niya ang pagdating ng Messiah because it was prophesied by the prophet. Nabasa ni Ana yan, na ang Messiah dadating, maging si Simon. Kaya ang sabi ni Simon, in Luke 2:30, sabi niya, "Today, Lord, you can dismiss me. You can take me home because I have seen your salvation." At ito ang sabi sa akin ng Holy Spirit nung ito'y kiniwiki niya sa heart ko, Luke 2:30. Yung lahat ng walang tigil na nag-aayon at nananalangin para sa kaligtasan ng Pilipinas, apostolic revival na magaganap sa church sa buong mundo, ay makikita nila ang pinag-ayunuhan nila at pinagpanalanginan nila. Kagaya ni Simon. Sabi niya, "Lord, dismiss me. Dismiss my spirit. Sabihin, kunin mo na ako. Because I have seen your salvation." Kasi nakita niya ang Lord dumating na. Binilis niya. Kaya yung mga nananalangin ng husto, nag-aayuno, kagaya ni Ana, at sa aking pangangaral sa bansang ito at buong mundo, hindi pwedeng mawala yan. Kasi yan talagang dinidemand ng Diyos. Hanggang hindi nagaganap ang pangako niya, hindi sila tumigil na mag-pray. Kaya nung nakita na ni Simon ang Lord sa temple, sabi niya, "Lord, dismiss my spirit, take me home. I have seen your salvation." Because he have seen the Savior. Kaya hindi sapat na may prophecy, may prophetic gesture. Kailangang i-accomplish lahat ito sa earnest, united, believing, corporate prayer and fasting. Kaya tayo mga anak ng mga pastor at pastora, pati mga kapatiran sa ibang fellowship, ito yung ating earnest duty sa Diyos. To mobilize the Living Like Jesus congregation to participate in this truth. This is the only way for everybody to be like Jesus and to be strong in the Spirit. Sabi ng Luke 2:50, pababa, the Lord sa kanyang murang gulang is growing in stature and become stronger in the Spirit. So, paano nagkaganon? Punong-puno po siya ng Diyos sa murang gulang niya. Kapag tayo pa'y punong-puno ng Diyos, tayo po ay strong in the Spirit. At isang way para tayo laging puno ng Diyos is to live a life of earnest, united, corporate, prayer and fasting. We have to do it personally and corporately. When we gather together, the first thing we must do is to pray. And again, I'm talking about intercession. Kasi ang meaning ng prayer, intimacy to God, intercession for others. Ang pinag-uusapan natin dito, humahanap ang Diyos ng intercessor. So we are talking about intercession. Love in action. We'll stand between the gap. We'll build the wall. That is wall of salvation, wall of protection, wall of provision, wall of deliverance, wall of blessing. Wall that the enemy cannot destroy. Wall. Kaya yung ating mga intercession, yung ating mga pleading sa Diyos, yung ating mga groaning, ating mga weeping, it builds a walls of protection for our country. Kaya lang nating sinasabi, lahat ng mga churches, dapat pinagpipray mo yung bayan mo. Kasi kung lagi mo pinagpipray bayan mo, bukas na yan, sa tagal ng panahon na yan. Kahit wala pa ang lockdown, pinagpipray natin mga bayan natin, mga barangay na yan. Bukas na yan. Ito nag-lockdown, open na yan. At pag lumawag, saglit na yan, labasan na lahat yan. Kasi pinahinog mo na . Alam nyo, bago mo pitasin ang anumang bunga sa puno, dapat hinog siya. Bago mo anihin ang anumang bayan, pinahinog mo siya sa pananalangin at pag-aayon. Ang kagandahan kasi rito, meron ng dinadala ang Lord ng mga kaluluwa, nagbubukas siya ng pinto. At pag naalis na po yung lockdown, ang Lord lang ang pwedeng magtanggal niyan. Wala nang iba. Susunod lang ang mahal nating Pangulo, ang IATF, ang DOH, at itong WHO, kahit huwag na itong pakinggan ng Pilipinas, kasi mga report naman ito, puro inaccurate. Hindi naman to reliable. Kaya sayang lang yung statement ng WHO. It's only God. At ang basis ng Diyos para iligtas ang Israel na hindi niya nagawang iligtas ng panahon ni Jeremiah at ni Prophet Ezekiel. Kasi walang nananalangin. Ay siya ring basis niya ngayon. At ang basis ng Diyos, paano tayo manalangin? Nang manalangin.
Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.